Maraming kasunduan na nalagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa state visit ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinasahang madadagdagan pa yan sa ikatlong araw ng kanyang pagbisita. At live mula sa Tokyo, may express report si Maricel Halili. Mase, ano bang schedule ngayong araw ng Pangulo? Hindi magkakasunod yung business meeting na dadaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Kahapon naman, tinapos niya ang kanyang araw sa paanyaya ni Japanese Emperor Naruhito para dumalo sa isang state banquet. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang dedikasyon ng Pilipinas para masiguro ang kapayapaan sa buong rehiyon sa pamamagitan ng pagkilala sa international law. Sa kanyang talumpati sa state banquet sa harap ni Japanese Emperor Naruhito at Empress Masako, sinabi ng Pangulo na patuloy ang strategic partnership ng Pilipinas at Japan para masigurong mangyayari ito. Naritong bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos. The Philippines remains committed to working closely with Japan to harness our intensifying strategic partnership as a force for good, not only for our two countries, but also for the broader Indo-Pacific region. Bago ang state banquet, sinaksihan muna ni Pangulong Marcos ang paglagda ng 3 memoranda of understanding sa pagitan ng Philippine at Japanese firms. Ang unang kasunduan ay para pag-aralan ng Intelligent City Initiatives sa Makati City at ang posibleng pagpapalawak pa ng Philippine urban areas. Gagamit ng artificial intelligence at iba pang digital service sa pag-aaral na ito. Ang ikalawang kasunduan ay ang pag-develop ng smart life digital services na pwedeng mapagaan ang araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino. Inaasahang aabot sa 7 billion pesos ang revenue o kita mula rito. At ang ikatlong kasunduan ay ang tungkol sa pagpapalawak ng isang mobile e-wallet. Naritong sinabi ni Trade Secretary Cristina Roque. Every time there's investments in the Philippines, no, it's not just the income that it provides to the Philippines, but it's also the jobs that it provides. So many other indirect industries that will grow also because of the investments of these Japanese firms to the Philippines. Sa high-level Tokyo Business Roundtable naman, nakakuha ang Pilipinas ng investment commitment na nagkakahalaga ng 3.4 billion US dollars o 210 billion pesos. Sabi ni Pangulong Marcos, pinalalawak din ang Pilipinas sa mga oportunidad sa travel and hospitality sectors. Kabilang na rin dito ang ecotourism, development at aviation connectivity. Naritong sinabi ng Pangulo. In this sense, trade and tourism are not supporting sectors. They are core drivers of economic expansion in the Philippines as we move forward. This is a philosophy our two countries understand deeply. Nikki, ngayong araw yung primero-unong dahilan kung bakit nagpunta si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Tokyo, Japan para sa state visit. Inaasahan kasi na haharapin niya ang diet o ito yung mga lawmakers ng Japan mamayang hapon. Pagkatapos niya, didiretso na siya para makipagtulong kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi kung saan inaasahan nga na mapapag-usapan nila ang tungkol sa energy security at tungkol sa security cooperation sa pagitan ng Pilipinas at ng Japan. Nikki? Yan ang express report ni Maricel Halili live mula sa Tokyo, Japan. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.